let's solve this next problem. So, kanina na solve na ito na ano siya, DRB siya, no? Pero i-recheck lang natin ulit. So, para sa D, kasi wala tayong given ng effective depth. So, we can solve for the effective depth that is equivalent to 650 minus yung 30 dito. Bawasan natin ng diameter ng rebar, ito, 25. Tapos kalahati ng 25 hanggang dito. Hanggang dito. So this is 25 divided by 2. So yung D natin is equivalent to 582.5. So para naman po sa number 1, check if DRB. So to check para sa DRB, dapat masatisfy natin na yung rho is greater than rho max, or yung AS is greater than AS max. You can use kahit alin dito sa dalawa, pero gamitin na lang natin yung rho tsaka rho max. For the rho, we have the AS over BD. Pakibigyan na lang po ako ng value kanina. Kaya ka na lang, pi over 4, 25, 8. Ilan to? 0.0. Tapos sa rho max naman is we have 0.85 FC prime A ay beta Fy 3 over 7. Yung sagot dito is equivalent to 0.0 1 7 157. So basically yung rho is greater than rho max. This one is DRB. Now, let's proceed sa step number 2. For the step number 2, we will assume that the steel yields. Assume steel yields. Kapag nag-assume tayo ng steel yields, yung Fs natin is equivalent na siya sa Fy, no? Tapos naman po yung Fs prime, equivalent na din po siya sa Fy. So basically, mag-solve po tayo dito ng A. Solve A and C. So para ma-solve natin yung A tsaka C, use equilibrium equation, summation forces horizontal, C plus C prime equivalent to T. Okay? Natatandaan yung kaninang tig-solve. So we have 0.85 FC prime AB plus AS prime Fy. Fy na po, hindi na po siya Fs, no? Kasi nag-assume tayo na nag-yield yung steel. Equivalent po to sa AS tapos Fy. So substituting the given, we have 8.85 FC prime. Ilan to? 21. Yung A naman po is unknown. Yung B natin is 360. Plus, yung AS prime is wala tayong given dito. Solve natin muna. AS is equivalent to pi over 4 25 times 8. Ito, ilan yan? Ilan? Nakapay na. 1,250. Ito. AS prime.
So para po sa AS prime, we have 3125 over 4 pi. Yung Fy natin is 415. This is equivalent to AS, which is 1250 pi. Tapos 415. So solving for the value of A, we have 25. 95. Point 10 po. So para sa C, ilan po yung value ng C? Point. Okay, so we have the value of A and then the C. So mag-step number 3 na tayo. I-check natin yung assumption. Check assumption. So pag check ng assumption, kailangan nyo lang isolve po yung Fs, which is equivalent to 600 D minus C over C. Tsaka Fs prime, which is equivalent to 600 C minus D prime over C. So para sa Fs, we have ilan to? Fs 2523.67. Para naman po sa compression steel stress, ilan to? Oh, ano yung D prime? Ito yung D prime mo. Ilan? 30 plus 25 divide 2. 42.5. Nakuha itong D prime. Halikod. No gain. 42.5 divided by 111.87. Ilan po yung value ng Fs prime? 372.01. Okay, so para sa Fs natin, this one is greater than 1,000, no? So automatic, steel yields na to. Steel yields. And at the same time, yung ating fee is equivalent to 0.9. Pero pagdating po dito sa Fs prime, mamamali po yung assumption natin na dapat, yung assumption kasi natin is Fs prime is greater than Fy. Para masabi natin na Fs prime is equivalent to Fy. Pero since yung sa atin ngayon is Fs prime, naging less than Fy siya, kasi 372.091 is less than 415 MPa. So, ibig sabihin nito, mali po yung assumption natin. So, ilalagay natin dito is steel does not yield. Kapag ganito yung kinalabasan, steel does not yield, magre-recompute po tayo ng Fs prime, ng A tsaka C na nakadepende na dito sa bagong Fs prime. Okay, so pagdating dito, maglalagay tayo ng recompute. Pero parehas lang pong equation. Step number 4, solve for A.
use Fs prime 600 C minus D prime over C. Nakawa? So, again, C is C plus C prime equivalent to T. 0.85 Fc prime AB para dito sa C. Para naman sa CC prime, we have AS prime, Fs prime. Instead na Fy ito, since hindi siya nag-yield, Fs prime na po yung gagamitin natin. AS. Tapos dito, since nag-yield po siya, Fy. Okay? So this one, mag-fall na po siya under case number 2. Na hindi nag-yield yung ating compression bar. Pero if in case hindi po nag-yield yung ating tension bar, parehas po nating papalitan ito, magiging po siyang Fs. Pag hindi nag-yield yung tension bar tsaka compression bar. Pero, if ever na yung ating tension bar is hindi mag-yield, ganito na lang din po yung equation natin. Okay? Pero usually nag-yield po yung Fy niyan before na hindi pwedeng ito di nag-yield tapos ito nag-yield. Hindi pwede. Kasi tension bar yung pinaka-priority diyan. Okay, naintindihan? So, substitute natin yung mga given. 0.85, 21. Yung A natin, substitute natin ng beta C. So, magiging itong beta C. Yung AS prime is 3125 divided by 4. Yung Fs prime natin, ito na po itong equation ang ilalagay natin. Okay? So magiging siyang 600 C minus 42.5 divided by C. Plus ay equivalent to 1250 pi times 415. Kung ma-observe nyo, isa na lang po yung magiging unknown natin sa buong variable. We have C na lang. So, try to compute for letter C. Ito po yung equation natin. Masyadong lang siya mahaba. Ilan? Mabilis lang lumabas. One to 2.384. So we have 1 to 2.384. So ito na yung bagong C natin. After nito, anong sunod? Solve natin yung A dito. A. After nito, ano nang last? Last step. MU na ba? MU na?
I said, pwede po pa ba? Sir, they got set up. Okay na? Okay, so after nito, meron na tayong panibagong value ng C tsaka A. So we need to solve again for another Fs tsaka Fs prime. Kasi yung na-solve natin ito, mali po yan. Mali yung value ng C. Mali din value ng Fs prime dito. Kung ma-observe nyo po, yung C ginamit natin dito is galing doon sa maling assumption natin. Ito. So kailangan natin i-recompute again. So para ma-solve yan, same formula. Ilan po yung Fs prime? 391 point. Yung ating Fs. Fs. Ilan? D? 5.8. Ay. Tama? So, ma-observe nyo yung Fs prime talaga, hindi siya nag-yield. No? Same with, yung Fs naman nag-yield. So, para lang yung 0.9. So, bale, pa nag-compute na po tayo ng MU, last step. Number, ano na yan? 5. Solve for MU. MU is equivalent to Vmn. So, para sa Mn po, solve muna natin yung Mn. We have C D minus A over 2 plus C prime D minus D prime. Yung C natin 0.85 Fc prime AB D minus A over 2. Pero yung C prime na po natin is AS prime Fs prime. Okay? So, hindi po siya Fy. Kasi yung Fy, ayan yung yielding strength ng bakal. Since hindi naman nag-yield yung bakal natin dito, na ina-analyze, gagamitin natin yung original stress na nakuha niya. So, D minus D prime. Pakisolve po yung ating Mn. Mayores, pakisolve.
Yun na yun. $582.5 minus 42.5. Divide lahat ng 10 raised to 6. MN is equivalent to mayores. Ah? 87 mayores. Mayores nga ni 3 point 67 68 0. Para sa MU natin, multiply by 0.9. Ayan po yung value ng reduction factor natin. 873.68. Meron po tayong sagot na. Sige. 7.312. Ito na po yung ating final answer. Sure.